Hi mga Kalane! Welcome back sa ating YouTube channel, Elena Finds. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa SSS 1,000 pesos pension subsidy appeal. Ngayong Mayo 2025, nanawagan si Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List na pondohan ng gobyerno ang karagdagang 1,000 pesos sa buwan ng pension ng mga SSS retirees. Ang panawagan ay inihain sa Department of Budget and Management DBM at sa Department of Finance or DOF. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Elena Finds, at huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell at itagda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta. Ito ang panawagan. Si Congressman Ordanes ay chairperson ng House Committee on Senior Citizens. Ayon sa ulat ng GMA Integrated News, hiniling niya na ang SSS ay mabigyan ng direct subsidy mula sa gobyerno upang maisakatuparan ang panukalang dagdag na benepisyo. At ito ang kanyang eksaktong pahayag. I asked the Department of Finance and DBM to give the SSS a direct subsidy for the 1,000 pesos increase in the monthly pension of SSS pensioners. Binanggit din ni Ordanes na hindi na sapat ang naunang 1,000 pesos increase na ipinatupad noong 2018 sa ilalim ng Social Security Acts. At dagdag pa niya, we remind and push for the 1,000 pesos pension hike because the purchasing power of the peso has fallen since 2019 and basic needs like food and medicines are much more expensive now. Ayon kay Ordanes, mahigit 3.6 milyong SSS pensioners ang maaring makinabang kung maipapatupad ang panukala. Tinatayang kakailanganin ng 43.2 billion pesos kada taon upang mapondohan ang karagdagang benepisyo. Status at kasalukuyang sitwasyon. Wala pang inilalabas na pahayag ang DBM o DOF kaugnay sa panukalang ito sa oras ng paglalathala ng ulat. Wala ring inilabas na target date o implementasyon at hindi pa ito aprobadong bahagi ng 2025 national budget. Ano ang naunang dagdag noong 2018? Noong 2018, ipinatupad ang unang 1,000 pesos pension increase matapos maisabatas ang Social Security Act of 2018. Ang layunin noon ay dagdagan ang kakayahan ng mga retirees na tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang nasabing dagdag ay una sa dalawang bahagi, ngunit hanggang ngayon hindi pa naibibigay ang ikalawang 1,000 pesos na siyang layunin ng panawagan ni Ordanes ngayong 2025. Ang tanong, ipatutupad na ba ang dagdag na 1,000 pesos? Ang sagot, hindi pa. Ito ay panukala pa lamang at wala pang opisyal na pag-aproba mula sa DBM o DOF. Paano ito pondohan kung hindi galing sa SSS? Ayon sa panukala, ang SSS ay posibleng mabigyan ng subsidy mula sa pambansang pondo sa halip na gamitin ang pondo ng mga contribution. Apektado ba ang non-SSS pensioners? Ang sagot po ay hindi. Ang panukala ay eksklusibo para sa SSS pensioners lamang. Isa pang tanong, may epekto ba ito sa kasalukuyang pension system? Sa ngayon, wala pang binabanggit na epekto sa sistema. Ang layunin ay magdagdag lamang ng benepisyo kung mapagkakasyahan sa budget. Sa kabuuan, ang panawagan ay para sa posibleng dagdag na 1,000 pesos sa buwan ng SSS pension gamit ang pondo mula sa gobyerno sa pamamagitan ng subsidy. Wala pa itong final na desisyon at kailangang dumaan sa proseso ng pagsusuri at budget planning. Disclaimer po, ang video na ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay impormasyon. Hindi kami konektado sa SSS, DBM o anumang ahensya ng pamahalaan
pamahalaan. Lahat ng detalye ay mula sa opisyal na ulat ng GMA Integrated News, published May 5, 2025. Kaya kung gusto mong malaman ang mga tamang impormasyon tungkol sa pension, SSS at mga benepisyo, mag-subscribe ka na dito sa Elena Vines at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga tunay na balita. At ikaw, Kalain, sang-ayon ka ba sa panukalang dagdag na 1,000 pesos sa pension? I-comment mo ang opinion mo sa ibaba basta may respeto at maayos ang usapan. Maraming salamat po. Tandaan, ang kaalaman ay susi ng matalinong desisyon.